Yung pinaka nakakatawang example, yung sa Marikina kay Congressman Marcy Chodoro. Dumating yung kanyang proposed NEP for 2026. Nung nakita niya, magkatabi kami dun sa hearing eh. Sabi niya, Sek, sasoli ko na to sa DBM. Bakit? Eh sabi niya, lahat ng projects na nakalista dito, tapos na eh. Oh, talaga, anong tapos na? Tapos na eh, sabi niya. At saka yung kaisa-isang project na binisita ng presidente kasama namin, hindi na isama. Oh, yon. Number 1 yon, ano ha? Ngayon, tinginan kami sa aming mga NEP. Ako, bigyan ako ng kopya ng district engineer. Pag-submit niya, nagkaroon din ako ng kopya ng report ng regional director nung sinubmit nila sa national. Alam mo kung ano natanggap namin? Okay. Number 1, yung mga lahat ng flood projects, doon sa, kung pamilya ko sa Antipolo, yung baha sa amin, yung Barangay Mayamot, Munting Dilaw, at saka Mambugan, hindi ba? Oh. Ngayon, maniwala kayo, lahat ng projects doon, nawala. Eh, priority namin yun eh. Alam mo, tsaka yan, continuing program yan. Hindi naman na, yung flood program, nabanggit ko na to dati. Ang unang uunahin mo, yung pinakadikit sa ilog eh. Kasi kung hindi mo inayos yun, hindi lulusot yung tubig galing sa taas eh. So, umpisa mo sa tabi ng river, pataas kang ganon. Okay? Di nandun na kami. Medyo nandun na kami sa second stage eh. Kaya nga hindi na kami nagtatapon ng tubig sa Marikina dahil natapos na namin yung first stage. Problema namin, tumatapon pa rin kami sa Cainta. Nagmi-meeting kami lahat yan ng mga mayor niyan eh. Nagkakasundo kami kung paano gagawin ng projects para magkatulungan. Di ba? Ngayon, nawala lahat ng mga aming sinetap sa Mayamot eh. Kaya kawawa ka kung nakatira ka sa mga Kingsville, alam mo yung mga ganon. Eh hanggang ngayon, lubog-lubog yan eh. Hindi ba? Kasi bakit? Eh hindi talaga lumusot na naman yung projects. 2 taon na yan. Ngayon, every time may nakikita kami sa inyong mga broadcast na may nababaha sa Antipolo, alam mo kung anong sinasample lagi? Mayamot High School. Mayamot National High School. Isipin mo, may project kami pantanggal ng baha doon. Nawala na naman. O, tapos, ito malungkot. Napalitan. Nalagyan ng project, hindi naman namin alam kung saan galing. Ha? 100 milyon, ha? Hindi namin alam saan galing. O, di, nakaisa na sila doon. Ng baboy pa. O, yung 70 million na project, ginawa nilang 1 million. O, yung mga 100, ginawa 7. Ginulo talaga. No? So, nagtitingin lang kami. Paano ayusin to? Ngayon, kasi ang sistema sa amin, di ba? Pagka meron kang nakitang hindi tama, gagawa mo ng errata. Di ba? Eh, may mga nagsasabi, pag inerata yan, kalokohan na sigurado yan. Eh kung hindi namin i-erata to, iiwan namin ganyan yan. Magagawang projects, walang kinalaman sa pangangailangan ng tao. Yun talagang hinihintay nila, hinahanap nila, walang pag-asang ma-implement. Ano na naman yun? Di ba? Ngayon, nag-usap kami sa party leaders meeting. Pasensya na sa ibang party leaders, binubunyag ko yung mga pinag-uusapan namin. Pero tingin ko kailangan malaman. Open naman sila lahat din dito. Nung nagtanungan kami, halos lahat. Ang dami. Ako lang, ito pa. Kung di ba naman napakawalang yan ang gumawa nito. Sabi nga ni si Majority Leader, sabi niya, Sek, sabi niya, I also experienced the same thing. Pati yung mismong distrito ng ating Pangulo at ang ating Majority Leader, kinanarin ng ganyan, napakawalang ya talaga, hindi ba? Oh. So, maraming diskusyon kahapon. I will leave it to the Chairman of Appropriations to tell you ano yung specific solution. Siyempre, nakahanap kami ng solusyon. Ang unang reaction namin lahat, kung walang yaan na ganito, idali na lang natin lahat sa Presidente. Alam mo, burahin na natin lahat itong budget process. Diretso na lang kay Presidente kasi pag nag-reenacted budget tayo, the amounts will remain. Hindi naman ganun kalayo sa last year's budget yung halaga eh. All the project classifications and titles will disappear. Di ba? So anong mangyayari? Zero base ka ngayon. Mag-isa-isa kayong pipilang kay Presidente, justify ninyo.
Pero mas mabuti i-justify namin kay Presidente ito dahil alam namin talagang tinitignan niya to at saka nagmamalasakit siya para sa tao. Eh kung kani-kanino lang kami pupunta, ito i-justify namin dito sa mga ano na hindi naman namin alam kung anong nangyari dito. Paano namin pagtatanggol yan? Hindi ba? So yun ang naging problema. At yun ang kaya sabi ko, hindi, dapat imbestigahin natin. Eh, nag-agree naman sila lahat. Hindi, tama, imbestigahin natin yan. Sino ba may kagagawa niyan? Paano nangyari yan? Di ba? Eh yan pangalawang stage. Ito na lang yung talagang, the straw that broke the camel's back sa amin. Kasi, siyempre may mga natanong na. Hindi ba nakikita ng DBM kung 73 million, 73 million, 73 million, sa 10 73 million, di ba? Tapos 10 rin na 93 million, tapos may ilan na 40. Hindi ba nila napupuna yun? Eh sunod-sunod naman nakapila yun sa isang pahina, di ba? Anong kailangan tinapos mo para makita mo na medyo suspicious yun? Di ba? Kailangan ba nag-criminology ka para malaman mo, teka muna, tagilid yata ito Di ba? So, yun ang problema natin. Maraming lumalabas na ganyan. Ngayon, doon sa ibang mga agencies, sinabi ko na nga, hindi naman kami kasali sa pag-formulate ng agency. So, mga agency, finance people na yung magbabantay sa kanilang mga entries, no? Pero sa tingin ko, baka walang nangyayari katulad dito sa DPWH. Nako, kawawa yung mga kasama kong congressman na kuminsan nabibintang ng kung ano na wala namang kasalanan. At nakikita ko naman marami talagang seryoso naman sa trabaho. Siguro hindi naman kami 100% perfect na house Pero by and large, masipag sila. Ang dami binabasa pag congressman ka. Basa ka ng basa. At kailangan naintindihan mo. So, pero isipin mo, ang dami na nga ng trabaho, ang hirap na nga sundan lahat ng mga nakikita nila. Tapos biglang tatamaan ka ng ganito na hindi mo alam paano mo isasolve. Sir, 2 follow-up questions on this topic. Ito ba yung sinasabi ni Senator Ping Lacson na parang hindi na raw, parang inuulit daw yung mga projects? Yun ba yung sinasabi? Kasama na siguro yun Kasi ba't mo ilalagay sa Marikina budget yung tapos na? Kasi pag na-approve yung budget na walang nagbasa nun, na-approve yun, edi pasok yung pera. Kung sino ngayon maggagawa ng implementation niya, di yung ahensya. So parang tumama sila sa loto bigla. Hindi ba? Kasi wala nang kailangan gawin na proyekto pero nalumanding na naman yung budget sa kanila. Yun ang sama talaga Hindi talaga ang hirap paniwalaan na may nangyayaring ganyan. Siguro dapat buksan natin, di ba? Tingnan natin, imbestigahan natin to. Paano ba nangyari to? Kasi laging tinuturo DPWH. Pero nagbigay sa amin ng papel na yon, DBM. So sinasabi nila pagtanggap namin, hindi kasi siguro sa central office ng DPWH yan. Siguro, di ba? Mag-imbestiga na tayo para sigurado. Diba? Malaman natin kung saan ba talaga nanggaling yung problema na yan. Yun ang gagawin natin.